Hello, what's up mga lods? Good morning, no? So, welcome back muli sa ating YouTube channel. Ayan mga lods, medyo matagal-tagal tayo talagang hindi nakapag-upload ng video gawa ng sobrang busy po ng inyong lingkod sa ating munting negosyo. So, marami tayong out of towns na mga trips. So, ngayon nakabalik na tayo. Unang schedule natin, nandito tayo ngayon mga lods sa farm ng aming kaibigan, no? Kasama sa industriya na si Carl Ledesma, no? Ito yung kanyang farm, BTX Green Farm. Dito yan, located mga lods sa Bolinao, Pangasinan. No? So ngayon mga lods, ito nga, pumasyal kami sa farm niya, no? Nag-ikot-ikot dito, tumingin ng kanyang mga linyada. Meron siya dito mga lods, mga sweaters. So mga sweaters niya, napaka gaganda mga lods. Ang source ng sweaters ni Brother Carl ay kay idol din natin dito Mendoza, no? So meron din siya dito mga Kelso. So yan si Brother Carl mga lods, ang dami na palang ano niyan, ang dami ng mga champions, no, dito sa Pangasinan. Dumadayo na rin siya sa Metro Manila na meron siyang upcoming schedule yata sa Bacolor. Yan, abangan natin yung mga laban niya sa Bacolor. Ito mga lods, oh, meron siya ditong Cardinal Kelso, napakaganda. Ayan. Medyo hindi lang maganda ang ating camera gawa ng mainit na tinangali kami ng gising sa hotel kanina. So medyo tinangali na tayo rito sa farm niya, no? Ngayon, papakita ko sa inyo yung kanyang mga sweaters. Ito mga loads of sweaters. Ito 5K yata to. Ayan. Napakagandang manok mga loads. So istasyon, maganda istasyon, body conformation, bone structure. Talaga naman. Tapos si Brother Carl mga loads ay hands-on sa kanyang farm. Hands-on na breeder, hands-on na handler, hands-on na gaffer. So all in one na din siya. Siya na rin nagtatari ng kanyang mga panlaban. So medyo nagkakaintindihan kami kasi parehas kami ng parehas kami ng ginagawa sa sarili namin farm. Ako hands-on din sa pagbibreed, paghahanda at pagtatari. Yan. Ngayon mga lods, medyo hindi lang maganda yung view dahil nga sobrang init dito. Kung mapapansin nyo, meron siya ditong siriguelas ba ang tawag dyan? Siriguelas, dyan sa puno na yan. Ayan, kung mapapansin nyo, lubon din. Walang dahon. Pero hindi yan patay, buhay yan. Pagka nag-rainy season naman, magiging green yan lahat. Ayan. Kaya yung damo dito, medyo talagang talagang dry na, tuyong-tuyo na. Naghihintay na to ng tag-ulan. Pero ang lawak ng farm ni Brother Carl mga lods. Ganda rin ang pagkakasetup niya. So with align yung mga TP, maganda yung distansya ng mga cords. Siyempre magaganda laman, no? Ayun, may nakita ako dun mga lods, ang ganda oh. Siguro yun, ano yan? Cardinal Kelso din yan. Mamaya subukan nating interviewin si Brother Carl mga lods kung ano ang mga issues na dito. Pero nag-stock na ako sa kanya para mga sweaters, Kelso. Yan ang kanyang mga alas dito, sweater and Kelso. So meron din siyang ibang whites, pero hindi ganun kadami. Ang marami talaga dito mga sweater. Ito Kelso to, palagay ko Kelso. Kulay ng Kelso niya. Mga white legs na dark wine red. Meron siyang blacks na sinusubukan ngayon. Ayan, mga straight combs. Ganda ng manukan niya, lawak. Siguro ito mga lods, pagka tinubuan ng damo talaga, talagang parang paraiso na rin. Ang sarap tumira dito. So ang kanyang ranging area nandun sa likod ng gradas. Ayan. Hindi ako makalapit doon mga lods sa gradas kasi nandun si Brother Well Amano, Sabong Pinas. Nagki-create din sila ng content nilang dalawa doon ni Brother Carl. So tayo dito muna tayo, magpo-farm tour muna tayo dito. Ayan mga lods oh. Ganda naman oh. Kanto may bumagsak na TP.
Yan. So, doon sa Gradas mga lods, kasama niya doon si Sabong Pinas. Tapos yung mga asawa namin ay nandito din. Nandito yung aking asawa at aking bunsong anak. Asawa ni Brother Roel. Nandiyan din si Madam Tricia. Asawa ni Brother Carl. Ayan. Nag-uusap-usap din yung mga asawa naming medyo may hilig din sa manok. Balak namin silang turuan mag-gaff naman. Ayan. So, gagawin namin silang mga lady gaffer. Breeding cage ni Brother Carl nandun sa dulo. Ayun. Ayun, yun. Nandun nakalagay yung mga battery cage niya. So mga lods, gaganda talaga ng mga manok niya dito. Kahit sobrang init, yung mga manok niya hindi ganun ka-dry sa init. Talagang fresh pa yung balahibo. Magaling din mag-alaga. Ano? Sweaters. Ayan. Ito, napakaganda ng lilim nito kapag nag-down itong ano. Hindi yan patay mga lods ha, buhay yan. Ayun o. May daon yan. So ang ranging area niya, puntahan natin mga lods. Nandun sa likod ang ranging area. So ang lawak. Ang total land area nito ay 2 hektarya. So yung 1 hectare yun yung cording niya. Tapos ang 1 hectare yun yung ranging. Nandito sa likod mga lods. Dito ang tibay ng manok. Ang tibay ng mga harvest dito sa range. Kasi talagang ang lawak, gubat talaga siya. So natural ang paglaki ng mga sisiw niya dito. Ayun, ang daming early bird Hindi lang tayo makapasok mga lods, silip-silip lang tayo rito. Ayan. So ayun, meron siyang barn doon. Yun doon nagpapahinga mga early bird yan. Yan, dami niya dyan. Tapos may mga, siguro national yan nandyan. Ayan, yung kanyang mga bata. Ayun, national nga yun. So meron pang barn doon. Nandun yung ibang sisiw. Ang laki ng ranging area. Ang tibay. Din naman sa kabila. Ayun, may mga early bird din dito. Silipin natin mga lods. Puntaan natin yun. Op, makikiraan kami. Ang ganda lang talaga ng area niya. Ito malapit sa dagat pero itong farm niya nasa medyo mataas-taas na area. Ayan mga lods, early birds. Ang dami. Ate, mga ilang piraso tong early birds nyo? 100 plus. Lalaki lang yun. Bababait lalaki. Ang dami mga lods. Tingnan nyo naman yung ranging. Di ba? So may mga bato, puno, akyat baba yung lupa, hindi siya patag. So talagang yung pag-grow dito ng mga manok solid. So yan mga lods. Tara, baba tayo. Try nating sumingit doon sa kay Brother Carl. Kausapin natin siya. Baka tapos na sila ni Brother Roel. Okay. So, ayan mga lods, kasama natin ngayon si Brother Carl Ledesma ng BTX Game Farm. So, nandito tayo sa kanyang gradas. Location po ng farm ni Brother Carl mga lods ay Bolinao, Pangasinan. So, Brad, sabihin natin sa mga viewers natin, ano bang mga bloodlines meron ka dito sa farm? Bread and butter po namin dito. Yung Kelso, yung Golden Boy, 5K, Possum, Bulik, Steam Binoy's White, tsaka yung ating McLean. Yun yung mga bloodlines natin dito na iniikot-ikot lang. Sa kelso mo, anong klaseng kelso ang meron ka dito? Meron ako ritong sarili kong blend na Super Kelso. Meron din kaming Cardinal Kelso, yung isa sa mga bread and butter din namin. So, ayan mga lods, si Brother Carl na mismo ang nagbanggit ng kanyang mga bloodlines. Pero kanina, nag-ikot na ako doon. So, inulaan ko lang. Although nag-usap namin kami na before. So, tama naman sinasabi natin mga lods, mga Cardinal Kelso yung mga nandoon, sweaters. No, kasi na-feed na sa akin ni Brother Carl yan kagabi nung nag-usap kami. So, sinilip ko lang kung saan doon yung mga Cardinal Kelso. So, yun ba yung mga yung medyo light, yun yung mga Super Kelso, yung medyo light. So, kamusta brother yung mga scores natin sa labanan? Medyo awa ng Diyos nung Stagan, mostly kundi magagandang score namin, naka 6 points kami sa FIGBA National
local banded challenge. Naka 6 points kami doon. Runner-up, naka-runner-up tayo sa BMX Clash of Kings. Runner-up din tayo sa General Trias, yung 6th stag anniversary nila. Nakapag-solo champion din tayo sa Pangasinan Coliseum. Tapos nakapag-champion din tayo ng mga other stag derbies pa ng mga ano. So, maganda scoring po nung stag derbies natin. So, ayan mga lods nakita niyo naman, galing na mismo yan sa kaibigan nating breeder na mismo ang nagsabi ng kanyang mga achievements no sa pagmamanok. Ayun mga lods, alam ko na yung iba kilala naman na si Brother Carl kasi lumabas na yung video niya doon sa vlog ng ating kapatid na si Sabong Pinas din, no? Si Brother Carl mga lods ay endorser to ng regional endorser ng Thunderbird dito sa North Luzon. So, ayan mga lods, meron na rin pala siyang TikTok, no Brad? BTX Supreme Yun, Game Farm po. kapromote. Yan. Pa-follow na lang po. Tapos, YouTube channel brother, meron na or gagawa pa lang? Gagawa pa lang. So, ayan, abangan nyo mga lods ang magiging YouTube channel ni Brother Carl, no? Baka siguro BTX na rin ang pangalan yan. And then, Brad, nagbebenta ka ba ng manok? Or nagre-release ka ba ng mga alaga mo? Nagre-release lang po kami sa materials. Kasi mga battle stags po, sold out na po yearly yun. May mga meron na po talagang Nakakontrata na ba yan? Nakakontrata na buyer. So mga materials na lang po, mga pullets na pure na babae, tsaka mga brood materials na. So ayan mga lods, kung gusto nyong mag-acquire ng mga materials dito kay Brother Carl, yung mga nabanggit niyang bloodlines earlier, so kontakin nyo lang siya, ipa-flash ko dyan yung kanyang Facebook account no sa screen. Brother, paano kanila mo contact? Meron ka bang contact number or through Facebook lang usapan? Makakontak nila ako through Facebook sa BTX Supreme Game Farm page, tsaka sa aking Facebook page, Carl Ledesma, tsaka sa contact number na 0969-290-9745. So, ayan mga lods, kung meron kayong iba pang katanungan kay Brother Carl, pwede na kayong direct kumontak sa kanya. So, nandyan naman yung kanyang Facebook account at Facebook page, pati na rin yung contact numbers. So, open naman yan anytime si Brother Carl dahil bilib ako dito, ang buhay niya talagang maghapon nasa farm, tutok na tutok sa manok, no? So, talagang lahat ng alaga dyan, sigurado ako na pagdating yan sa court, talagang dumaan yan sa matinding selections. Kasi ako man mismo kanina, nag-ikot-ikot ako, wala ako nakitang hindi maayos sa lahat na naka-court niya. Pero bilib na bilib ako, brother. Sobrang init ng panahon, pero yung manok mo, fresh na fresh yung mga balahibo. Paano ginagawa mo dyan, Brad? Electrogen D+ lang. Dapat may sapat na electrolytes sa katawan ng manok. Kasi kapag walang electrolytes, nagtitikwasan talaga mga balahibo. Tapos, yun, kada tanghali, palit ng tubig. O fresh water. So, talagang sakripisyo din. Kailangan bantayan din yung mga tao kasi pag wala tayo rito, hindi rin ginagawa yung mga inuutos mo. Kaya mas maganda, merong konting push na dapat, pagdating ng tanghali, palit tayo ng tubig, palit tayo ng para laging fresh yung iniinom nila. Meron naka-ready na fresh water, hindi masisira yung kanilang digestive system. Kasi minsan, nag-vitamins tayo sa umaga, tapos hindi pinalitan ng mga 11, tapos hanggang mabot na ng hapon yun, magla-lime na yun eh. Wala nang talab. Wala nang talab, tapos naging panis pa. Yun pa yung nangiinom nila. Doon na nagkakos ng sakit. Oo. Kaya dapat talaga nakatutok tayo sa mga manok. Lalo sa mga nag-uumpisa, huwag tayong maging complacent sa mga tao. Kasi minsan yung mga tao sa sobrang dami rin ng ginagawa nila, hindi naman natin nasasabing tama. Sa sobrang dami din ng ginagawa nila, nakakalimutan na rin. So dapat tayong mga farm owners, tayo yung mag-guide sa kanila kung anong gagawin nila. Tapos tayo yung magbibigay ng instruction para systematic ba yung galaw nila sa farm. Yun lang. So ayan mga lods, may napulot na naman tayong panibagong tips no mula sa BTX Game Farm kay Brother Carl. Kasi talagang nakikita ko sobra talaga init dito. Parehas kami ng sitwasyon sa akin sa Batangas, ay sa Pampanga, ganun din eh. Sobrang init talaga. Medyo challenging brother kasi alam mo yung panahon ngayon,
kumpara mo noon, ang laki ng pinagkaiba eh. Ngayon, sobrang init sa tanghali, tapos pagdating ng gabi, sobrang namang lamig. Pero may ano din brother may dadagdag lang ako. Alam nyo sa katulad na ganito sobra init ng lugar. Mga kasabong, tandaan ninyo, pag ang manok nyo nakasurvive sa sobrang init na lugar, manok nyo matibay. Sobrang tibay po niyan. Kaya yun lang, hindi ganun kaganda ang feathering nila. Pero po sa labanan, sobrang tibay po. Pagdating sa basaan, talagang maasahan. Hindi lang po sa basaan, yung iba rin po yung palo ng endurance. endurance ng manok. Kasi minsan makikita mo yung 1, 2, 3 malakas, di ba? Yung unang 1, 2, 3 na break, palo, bakal. Tapos yung iba minsan lobat na. Pero pag yung mga yan, sa sobra init, ang lalaki po ng mga baga nila. So yung 1, 2, 3, nagiging 4 and 5 buckles na malalakas pa Malakas yun. pa rin sila. Opo. So nagkakaroon po ng edge yung ganong ano nila. Tapos yun nga po, may kagandahan. Meron ding disadvantage yung sa feathering. Yun, medyo hindi ganun kagwapo dahil Kasi nga mainit talaga, sobrang init talaga. Kaya pag nagpapalugon po mga kasabong, maganda sa mainit na lugar. Yun po ang advice sa akin din ng mga mentor natin sa yung mainit na lugar po. So, ayan mga Lods, no? Narinig naman na natin lahat ang thoughts ni Brother Carl. Ayun mga Lods, kaya kami nandito sa farm niya. Bigla ang plano namin to dahil kahapon nga is Valentine's Day. Nag-date kami as a group, no? So, nandito rin si Brother Roel Amano, Sabong Pinas, kasama yung wife niya. Brother Casey. So, Brother Casey, no, ng Triple Casey Game Farm, kasama din yung wife niya, si Brother Carl. So, ako, yung mga asawa namin kasama dito, group date kami as Valentine's Day, no? Brother, salamat sa pag-accommodate sa amin, no? Much, brother. Sa mga gusto palang pumasyal dito sa Bolinao, pwede tayong dumaan kay Brother Carl. Yung sister niya, meron silang resort, no? Po-promote na rin natin, mga brad. So, Birdland Beach Club po. yan, Birdland Beach Club. Ipa-flash ko na din dyan sa screen ang kanilang Facebook. Pwede kayong mag-inquire doon. Napakaganda ng lugar. Very relaxing. Talagang matatanggal ang stress nyo. Then kung mahilig kayo sa manok, pwede na rin kayo sumadya dito sa farm niya. Malapit lang din naman. So brother, maraming salamat. No? Maraming salamat sa pag-accommodate sa atin. So, ayan mga Lods. Gusto nyo masilip ang isa pang artista? Ito mga Lods. Yan. Ayun, mga kasabong. Kilala nyo yan. Malamang. Sarap ng bakasyon natin dito, no? Nag-i-invite na tayo, brother, mga brother, sa yung mga gustong sumali pala sa aming grupo. Sige. So, ayan mga Lods, no? Si BTX Game Farm, no? Brother Carly Desma, Sabong Pinas, by Ruel Amano. Of course, Super Andre Game Farm, no? By Joe. Ngayon, mga Lods, kaming tatlo ay magkakasama sa isang group. Ngayon, yung group na to mga Lods, gusto ko si SP na ang magsabi kung ano. Brother. Ayan. Ikaw nga magsabi. Nagpasabi. Ayan mga kasabong, meron po kaming bagong grupo ng mga breeders international, worldwide po ito. Tinayo namin ito for the sake of Gayfowl breeders na magkaroon ng mga learning, tulungan sa pagkukondisyon. So, in all aspects of sabong. Tinayo po namin ito as like a group of game fowl breeders. So, kami po, we are Alliance of Game Fowl Breeders International. We are accepting new members po sa aming grupo. Please contact yung lalabas po rito sa vlog na ito, sa screen na to. Yun po yung mga kung gusto niyo sumama sa amin kay Sabong Pinas, kay Super Andre, mag-join sa amin, sama-sama tayong matuto, sama-sama tayong magsaya sa grupo. Saka ang daming plano, bro. Ang daming plano. Maraming plano po ang grupo. Lahat po tayo magbe-benefit dito sa grupo, hindi lang po iisa. So, kung gusto niyo mag-join sa amin, mga brad, come and join us. Dito po sa screen na to, dito po yung mga contact person natin na mag-i-screen po sa lahat ng gustong pumasok. Thank you. Agbi tayo, no? Agbi. Alliance of Game Fowl Breeders International. Yan. So yung mga kasabong, sa mga OFW, open tayo kasi mga kasabong, makakapagtulungan tayo kung paano yung sistema ng malayo ka sa farm, di ba?
pwede, kasi may group chat po tayo na pwede magtanungan na Oo. kung ano yung, bro, Problema. nandito kasi ako sa ibang Oo. bansa, ano kayo magandang ganito. So yun, meron po mga magkakaibang experience na magtutulungan po tayo. At syempre, hindi lang yun, meron tayong mga future plans, malaban, tumulong, di ba? Tama. So yun, tama. magandang adhikain ng AGBI. For the benefit lahat ng mga kasabong Correct. members po. So, pero ito po, meron po tayong mga screening po, hindi po lahat makakapasok Correct. kasi yung mga ano lang po, magiging talagang isa sa puso yung adhikain ng grupo, talagang magiging active sa lahat ng activities ng grupo. Yan po mga kasama. At saka masaya naman, hindi naman mahirap yung activities, masaya naman. Parang Oo, tayo. wala, good vibes lang lahat. So, kami dito mga lods sa AGBI ay tama yung sinabi ni Brother Well, meron kaming group chat. Kasi nga po, may mga members tayo na nasa ibang bansa. Wala naman sila dito sa Pilipinas. Hindi natin sila makikita physically sa kanilang farm. So, ang way of communications namin, kasi nga, International Game Falls Breeders Alliance ito, or AGBI, dito kami sa group chat nag-uusap. So, yung iba, minsan meron sila mga problema sa farm nila na na-encounter na rin pala before ng ating mga members. So, maganda kasi na-share sa kanila yung mga solutions na gagawin at kung ano yung mga dapat iwasan, no? Para kasi tayo lahat naman mga lods, isa lang naman ang goal natin makapag-grow tayo ng panlaban or ng alaga natin na healthy. At syempre, of course, marketing-wise na din, makakapag-market tayo ng maayos. Pero syempre, hindi lang basta benta tayo ng benta. Kumbaga, yung binibenta natin, kailangan worth it naman, no? Ang mga hard-earned money ng ating mga buyer. Kasi hindi naman madali kumita ng pera, mga lord. So, ngayon kami sa part namin as breeders, no, hindi rin madali sa amin ang magpag-grow ng ng mga quality talaga ng mga stags o kay brood stags, no. So, through this group, no, nandun yung sharing of ideas, experiences. So, naiiwasan natin yung mga dapat iwasan at nakaka-learn tayo ng mga bagong techniques, no. Ganun din mga lord sa mga materyales, no, dahil meron tayong mga members na nasa ibang bansa, kilala nila kung sino yung mga breeders doon na talagang umuusbong ngayon sa industriya. So, yung pag-i-import, no, madali na lang din sa atin kasi before, nung backyard breeder talaga ako, mga lods, ang hirap mag-import parang hindi mo alam sino kakausapin mo, yung mga ganon-ganon. So, through this group, mga lods, medyo napapadali natin yung mga sistemang ganyan. Correct. Yun. Yun. So ayun, mga kasabong, banat. Yung mga kasabong, kung gusto yung sumama sa amin at maging part ng ating binubuong alyansa ng mga game fowl breeders, sumama na kayo at maging kaisa at maging kasama, maging ka-brother namin sa AGBI. So, Brother Joe? Ayan mga lods, maraming salamat, no, sa pagtiyaga ninyong panonood ng aming vlog, no. So pagpasensyaan niyo na ako at medyo matagal talaga akong hindi nakapag-upload gawa ng sobrang busy, no. So galing ako ng Bacolod, pagbalik ko dito sa Luzon, dito agad kami sa Bolinao, Pangasinan, bakasyon naman. So ayan, nakasingit tayo ng pag-create ng content natin. So ayan mga lods, maraming salamat po sa panonood ninyo. Sa mga gusto pala mag-avail ng pahulugan system, meron pa akong open slots, PM nyo na lang ako. So ayan. Sige, thank you po.